Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak, siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso, na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtatagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang nangalat na mga Israelita, at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan, sa kanyang nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa, upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito ang pangalawang awit ng lingkod ni Yahweh. Siya ay tinawag na ng Diyos mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Siya ay iningatan ng Diyos sa simula pa at binigyan siya ng matalas na pananalita. Parang matulis na palaso ang kanyang pagpapahayag. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapahayag, dadakilain ng Diyos ang mga tao. Pero parang akala ng lingkod na wala siyang nagawa. Hindi naman siya pinakinggan, pero patuloy pa rin siyang nananalig na sa paggantimpala ng Diyos sa kanya. May misyon siya na galing sa Diyos. Ito ay ang pagtipon ng mga nakawatak-watak na mga Israelita. Pero hindi lang para sa mga Israelita ang kanyang misyon. Gagawin siyang liwanag sa lahat ng mga bansa upang ang lahat sa daigdig ay maligtas. Kung titingnan natin uli ang buhay ni Jesus at ihambing sa sinabi ng awit na ito, makikita natin ang malaking resemblance o pagkapareho. Si Jesus ay tinawag ng Diyos mula pa na siya isinilang. Nakatakda na nga ang kanyang pangalan na Jesus na manliligtas. Noong ipahayag kay Maria ang kanyang pagiging tao. Sa simula ng pagkabata niya, iningatan na siya ng Diyos sa pamamagitan ni San Jose. Inilika siya sa Ehipto noong may tangka sa buhay niya. Ang salita ni Jesus ay nakakatago sa puso ng mga tao. Kaya nga nasasabi nila na iba ang pangangaral niya, hindi tulad ng mga guro nila. Pero parang walang pagbabago ang nangyayari sa mga leaders ng mga Hudyo. Sa halip na makinig sa kanya, pinapatay pa nga siya. Pero hindi si Jesus bumitaw sa kanyang pananalig sa Ama.
Kaya ang huling salita niya ay, sa iyo inahahabilin ko, Ama, ang aking kaluluwa. At hindi nga siya pinabayaan ng Diyos. Siya ay muling binuhay. Ngayon, ang misyon niya ay hindi na lang para sa mga Israelita. Kaya bago siya umakyat sa langit, pinadala niya ang mga alagad niya sa buong daigdig. At iyan ang ginawa ni Pablo. Nangaral siya sa mga hintil, sa mga hindi Hudyo. Talagang si Jesus ay ang lingkod ni Yahweh na tinutukoy sa awit na ito. Salamat, O Diyos, sa pagbigay mo sa amin kay Jesus bilang iyong mabuting lingkod. Sana tanggapin namin siya ng buong puso sa pamamagitan ng pagtanggap namin sa kanyang mga salita at sa pagtulad namin sa kanyang buhay. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.